Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Ito po, komentuhan po natin, ito pong pahayag kahapon po ni Franz Castro. Si Jose Castro. Mga tama, hindi po si Franz Castro. Kasi nasabi lang po ni Vice President yan na baka magpinsan po si Franz Castro at si Jose Castro. Dito po mga tambay, binueltahan niya po rito si Senator Marcoleta, mga kababayan. Dahil po, di po ba, binanggit po ni Senator Marcoleta yung binuo pong komisyon ng Presidente, yung independent po na mag-iimbestiga sa flood control. Pakinggan po natin si Yusek na tinatawag din pong garbage in, garbage out ng ating Vice President. Pakinggan po natin mga tambay ang pahayag po ng Malacanang. Ito po, umpisa na po natin. Ang pagiging independent ng isang investigating body ay makikita kung ito ba ay impartial. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol, o napapamalitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang nasasabing sangkot. Ang ICI ay isang independent commission, mag-iimbestiga, at saan ba sila kukuha ng mga impormasyon? Sa lahat na maaari nilang pagkakuhanan. You just cannot get evidence out of thin air. Magmumula rin ito sa mga dokumento mula sa gobyerno. Hindi lamang yun ang titignan ng ICI. Lahat ng anggulo na maaari nilang makuha para makumpleto ang ebidensya, kukuhanin po nila. Kung may maitutulong po ang Senado, ang House of Representatives, sa kanilang mga naisiwalat na dyan sa pamamagitan ng kanilang pag-iimbestiga, bakit naman hindi pwedeng itulong ito? Mga bay, yan. Dahil nga po kay Senator Marcoleta, di ba, nakukulangan po siya. Nakukulangan po kasi si Senator Marcoleta sa ginagawa po ng investigasyon po ng independent body po na komisyon na binuo po ng Malacanang, mga kababayan. Hindi po ba? Ngayon po, hindi na po kayo maghahanap ng maraming ebidensya po ngayon. Parang nahihirapan po kasi kayong tukuyin Yusek, ito pong si garbage in, garbage out ng Malacanang. Ayan po, marami na pong maibibigay po sa inyo ang Senado, lalong-lalo po si Senator Marcoleta, ng mga makakatulong po sa paglutas po at sangkot sa malawak ang korupsyon ng mahigit 3 taon. Flood control pa lang. Flood control pa lang yan. Wala pa yung iba, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya po dito mga tambay, dapat po ipahayag po ni Jose Castro yung mga nangyayari po at sana po ay sagutin niya rin dahil yung involvement po ng malalaking isda po na binanggit po ni ex-marine. Isa po itong marine, mga babaya, soldier po ito. Si Orly Gutesa, mga tambay, ang nagbunyag po ng korupsyon ng napakalaking isda po sa House of Representatives. Ang mag-amo po na Saldico at si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. At kasama pa yung nagdi-deliver daw isa pong congressman, mga tambay, na isa pong congressman ng ACT-CIA, mga kababayan. I think si Congressman Yap. Mga kababayan. Hindi po ba? At pinangalanan din po ng dating ng ex-DPWH Yusek na si Yusek Bernardo, ang isa pong napakalapit po sa Malacanang. Isa pong Executive Secretary Bersamin ay pinangalanan din pong kumikickback, namomorsyento po ang opisina po ng Executive Secretary Bersamin. Itinanggi rin naman po yan ni Executive Secretary Bersamin dahil po hindi niya raw po magagawa yan. Dahil sa kanya pong tinatawag na hindi niya dudungisan ng kanyang dangal dahil daw po siya'y matinong tao at dating Korte Suprema.
Supreme Court Justice. Hindi po ba? Ganyan din naman po si Tambaluslos. Hindi siya magnanakaw ng pera ng taong bayan. Hindi niya makukonsensya na nakawin ng pera ng taong bayan, mga kabayan. At si Saldico naman po, ang sagot naman po sa kanyang mga statement na pinalabas, sasagutin niya raw po lahat ng paratang sa kanya sa tamang panahon at tamang lugar. Nakita niyo po katatapang? Napakatatapang po ng mga politiko. Samantalang si Inday Sara, wala pong tinalikuran, hindi po nagtago. Lahat po ay sinagot, mga kabayan. At ang nakapagtataka, Yusek, you know, ang nakapagtataka, Yusek, galit na galit kayo doon sa 11 days. 11 days, Yusek, galit na galit kayo kay VP Sara dahil yung confidential na sinasabi nyo 125 million ay ginastos lang daw yung kanyang confidential funds sa 11 days. Pero mas nagtataka kami. Nagtataka kami. Di po ba? Nagtataka po tayo na ito pong si Saldico at si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President ay kumukolekta naman po ng 48 million sa isang maleta at ang dami ng maleta ay hindi po bababa sa 50 pieces. 48 pieces kung hindi po nagkakamali. 50 to 48 pieces. Ang laman po ng isang maleta ay 48 million kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Gaano po karami yung 48 million times 48? Hindi po ba billion yun? Mahigit 2 billion po yata yun. Sa loob lang ng 7 araw. Nagdi-deliver po sa kanila ng once 4 na beses sa isang buwan. Every 7 days, mga tambay. Every week ay nagdi-deliver po doon sila Gutesa. Napakatindi po yun. Mas matindi po yung kumuha ng pera. Sa loob po na 1 linggo ay hindi bababa sa 2 billion. Samantalang kailangan po i-impeach ng Vice President sa halagang 125 million, 11 days. Pero po sila, kumukuha po sila ng pera na walang proyekto. Wala pong project. Ang kinukuha po nila na 48 million isa sa isang maleta at sa dami po na hindi bababa sa 48 pieces na maleta na may laman-laman 48 million bawat isa. Mga kabayan, hindi, yan po ang napakasarap pong imbestigahan, lalong-lalo po sa Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Yung pasabog po ni retired, ni ex-marine Gutesa, mga tambay. Yan po. At yung sinasabi po ni Bernardo na pati po ang isang Bersamin ay nangungumisyon na hindi bababa sa 15%. Hindi po ba, Yusek? Napakasarap po yan. Napakasarap po na malaman po yan at kunin po ng independent body na binuo ng presidente. Para po yung sinasabi nyong parehas at walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan ang investigasyon nila. Napakasarap po na yan ay masama po sa investigasyon nila. Ang napakalalaking isda, Yusek. At yung sinasabi mo na minamalit mo ang ginagawang pag-iimbestiga, lalong-lalo ni Senator Marcoleta. Ayan na. Pinakita na ni Senator Marcoleta sa iyo, Yusek, ang investigasyon niya na dala-dala niya ang isang tumayo na testigo na pinasabog ang mga katarantaduhan at kademonyohan ng mga korap na politiko. Yeah. Batikusin mo ngayon yan. Yan ang iniintay ng taong bayan, yung ibabatikos mo kay Senator Marcoleta na pasisinungalingan mo na hindi totoo at gawa-gawa lang ang sinasabi ng retired ex-marine na si Gutesa. Hindi po ba, mga kabayan? At pasinungalingan mo rin ang pinasabog ni dating Yusek ng DPWH na si Yusek Bernardo. Hindi po ba? Dito po sa napakalapit na sa Malacanang. Iniintay na lang po namin, Yusek Castro,
yung magsasalita naman po kung gaano kalaki naman po ang porsyento na hinihingi po ni Pangulong Marcos Jr. na dinadala po sa Malacanang. Kung hindi man sa Malacanang, sa kanila pong mga mansyon o tinatawag na mga rest house at mga condominium o kaya yung mga hotel. Hindi po ba? Dahil si Tambaluslos at si Saldico ay grabe-grabe po linggo-linggo dinadalan po ng pera, mga kabayan. At ang tawag pa ang kanilang code. Sanay na sanay po sila sa code. No? Nung pinaputok po ni Cathy Binag, ano po ang code nila sa pulburon? White shirt. White shirt po ang code po nila. Pagka ubos na raw po ang pulburon, ang sasabihin daw po, wala nang white shirt. Kailangan magpa-deliver na ng white shirt. Yung puting damit, puting t-shirt. Ngayon naman po, pagdating naman po sa nakaw na pera, ang kanila naman pong, ang kanilang code o ang kanilang tinatawag, mga tambay, ay basura naman. Kailangan na natin mag-deliver ng basura sa mga politikong basura. Hindi kaya? Mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang batikos po. Binabatikos po at binabanatan po ni Yusek ang pahayag po ni Senator Marcoleta dahil nakukulangan po si Senator Marcoleta sa ginagawa pong mga investigasyon. Kasi po ang nagiging investigasyon po kasi nitong binuong committee ng Pangulo ay puro po sa baba. Puro sa baba po. Ayaw po nila mag-umpisa sa pinuno. Napakadali po kasing imbestigahan ang baba. Pagka nasilo mo na yung pinakapuno. Yung pinakamalaking isda. Hindi po ba? Unahin mo ang malaking isda. Kasi po yung mga gurame ay mahuli mo ba yan? Mga gurame, mga butere. Kaya mo hulihin yan sa palad mo. Maliliit lang yan. Ang kailangan hulihin mo, yung sinasabi ni Senator Marcoleta, plapla. Yung malalaking isda, balyena. Yung matataba. Maraming matatabang politiko ngayon, mga balyena. Yan ang dapat mong hulihin kasi yan, mabibigat yan. Mabibigat ang mga balyena dahil sa dami ng ninakaw umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, basag na naman po. Basag na naman po at talagang yung sinasabi pong karma ay nahayag na po ang mga karma po nila. Lalong-lalo po pagdating sa pera ng taong bayan. Yung ibinibintang po nila kay Vice President ay sa kanila po pala bumabalik. At matindi po ang balik ngayon. Dahil natutuklasan po natin, hindi lang po pala 125 million ang nananakaw po nila. Bilyon po pala. At linggo-linggo, kung magkapera po sila at magkamal ng bilyon. Walang proyekto. Walang paggagamitan at hindi paikinabangan ng taong bayan. Ang makikinabang lang po ay sila. Ito po mga walang yana ito. Itong mga hindot na ito, mga kababayan. At alam naman po natin, kaya po nilagay dyan si Yusek. Sa pagiging Yusek po ng PCO, ay alam naman po natin ang dahilan para po siya ay nahan dyan. Hindi po ba? Para po kumahol ng kumahol at bumatikos ng bumatikos. At siyempre po ipagtanggol po ang ganitong klaseng gobyerno na lahat po yata sila ay nakikinabang. Dahil pati po ang PCO ay sangkot din po sa anomalya ng korupsyon. Ayon na rin po yan sa pahayag ng nagbitiw na angkor, mga kababayan, na si Mike Abe. Talamak daw po ang korupsyon dyan sa PCO kung saan po nagtatrabaho ang isang Yusek na tinatawag na garbage in, garbage out, mga kababayan. Yan po mga kababayan. Kailanman po ay hindi po matitinag ang isang Senador Marcoleta sa mga pinahayag po o sinasabing investigasyon na ginagawa nila. Mas kapani-paniwala po ang ginagawang investigasyon po ni Senator Marcoleta para po hulihin ang malalaking isda kisa po sa ginagawa yata ng binuong independent body na mag-iimbestiga sa sinasabi ng Pangulo na wala po siyang sasantuhin, mga kabayan. Baka sa panaginip.
Nasasabi niya yon sa panaginip na wala siyang sasantuhin. Ngayon po, pinsan na nga niya ang involved ngayon Pinsan niya, mga kababayan. At malapit na at nakapasok na sa Malacanang dahil meron po isang secretary doon na na-involved din. Mga kababayan, nasa loob na ng Malacanang. Isang hakbang na lang, Pangulo na ang susunod at ang First Lady yata, mga kababayan. Thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo. Thank you po. Shoutout po kay Ma'am Nancy, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris sa United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at Kingston 123 ng Hong Kong, si Bay Chichioko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga tambay. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung mga nagko-comment naman po, like, share, and subscribe. Thank you po. At muli po mga tambay, yung ating pong ginagawa na lagi ko pong hinihiling sa inyo na pagsama-samahin po natin ang ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte, sila po yung mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At ganun din po mga kababayan, tayo po'y manalangin at magdasal na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po sa muli. Paalam po muna. Ingat po. Bye-bye.